Ang kulang po talaga ng mga Pilipino, lalo na yung mga politiko, ay pagmamahal sa bayan. Puro sariling interes na lang. Eto kakaiba, eh. Kakaiba 'tong, House of Representative ngayon. Wala talaga sa ano, eh. Dati 'yan, kung meron na nagpasa, yun na yun. Hinintay yung pangatlo, hinintay yung pang-apat. Alam niyo kung ano hinihintay nila? Talaga, kung gaano kalaki yung iglesia ni Cristo Rally. Nung nakita nila na 2,000,000, tablado na. Tablado na yung ano niyo, impeachment niyo. Kaya galit na galit sila Franz Castro kasi yun lang yung chance nila para campaign, eh. Campaign ano, kampanya nila yan, eh. 'Di ba? Wala. Si Tatay Diggs din nila ginawa si Kong Pulong na speaker. Makapal kasi mukha nitong ano na 'to, eh, 'tong gobyerno, 'di ba? Boss Baz, nabahag yung mga buntot nila na nakita yung show force ng INC. Napagtanto siguro ng mga congressman na hindi sila ubra kasi kapag sinama pa ng mga Duterte supporters, eh gurgur na silang lahat. Ito po, ang katotohanan po, hindi, yung ICC po, Pilipino rin yung mga yan. Marami din po dyan, supporter ni Tatay Digong. O, di ba? Ngayon, after po ng rally nila, narinig naman po nila yung mga sinabi ni Marcoleta. Ang linaw naman po nun. Narinig naman po siguro nila yung mga sinabi ni INC po. Narinig naman nila yung si kapatid nila na Arnel Tumanan, di ba? Ang linaw po, eh. Ang linaw po ng purpose bakit sila nagpunta ron. Hindi lang po yung para kay Sara Duterte. Kung hindi, manawagan na magtrabaho tong mga to, eh tinuloy lang nila, oh. Kita nyo, quadcom na naman. Lumala pa nga dahil yung 2 Rimulya talagang mag-iimbestiga pa, eh. Di ba? Iba pa sa quadcom, eh. Di po makapalmukha ng government, talagang wala lang silang mga hiya. At nature na nilang kawalang hiyan. Opo, ako nga naniniwala po ako ngayon, no? Ibang uri po tong pamilya na to. Alam nyo, eto kung normal kang tao, yung panunungkulan ng tatay mo, di ba? Napalaya sa, buong akala ko yun yung utak ni BBM, eh. Iba to dahil, yung second chance namin to, sasamantalain. Ibang samantala pala yung gusto, eh. No? Ang isip natin, dahil nabigyan sila ng pagkakataon, yung i-redeem nila yung pangalan nila. Ito, real talk, Yung ansama talaga ng matagal pong panahon yung stigma po ng mga Marcoses. Kakabit nila yan. Para silang pinandidirehan. Kami noon, nung college, kawawa sa amin yan dahil political na ako noon, eh. Ano nga lang, yung sa university politics lang. Meron pa kaming riyan. Meron pa kaming chant dyan sa mga loyalist. Loyalist. Paghawakin ng walis, ang walis, ihampas sa loyalist. Ganyan namin asarin yan. Talagang ang baba po ng tingin dyan sa mga yan. Mababa po talaga yung tingin natin sa mga loyalist. Dumating po yung after ng EDSA, talagang tapos nakabalik po sila sa Malacanang. Ito, yung totoo lang tayo sa totoo lang. Ang ine-expect ko po, wala po kasing yung dadalawahan ka, yung madadalawahan ka na ganun kalalaki. Ang ine-expect ko po, vindication. Ibibindicate nila yung pangalan nila. Kung ano yung binibintang nyo sa amin, patutunayan namin na hindi kami ganyan. Putya, mas worse pa to. Sa totoo lang, mas worse pa tong mga issue dito. Biro mo, issue sa budget. Tapos yung ka-unity mo, tatablahin nyo, dudurugin nyo, nang walang kaabog-abog. Alam nyo po yun, okay lang sana kung
Kung si VP Sara narinig nila, tsaka yung mga Duterte, alam niyo po ba kung kailan naganap yung unang Maisog Rally? Yun dun na nagwala yung mga Duterte, nung winalangya nila si VP Sara. Nung si VP Sara, ay inisyuhan nila ng mga issue diyan sa anong tawag diyan, yung mga confidential fund. Sabi ko, may pamilya pala talagang ganito. Yung ang buong akala ko, sasamantalahin namin 'to, yung second chance na binigay sa pamilya namin para ipakita sa tao na mabubuti kaming mamamayan, mabubuti kaming mga tao, at para mahalin kami. Mapatunayan namin na mali yung mga sinisigaw ng mga dilawan na kami mga pamilya na magnanakaw, mali yung mga dilawan na, putya, mas worse pa 'to, worse. Worse pa sa tatay. Grabe. At least yung tatay may mga proyekto, 'di ba? At least may pinagtataguan. Yung pwede mo masabi, eto ang dami naming proyekto. Daan-daang bilyon. Walang ano, wala. Tsaka yung mga wars na, yung mga issue sa pamilya na to ni Marcos, breaking records eh. Breaking record talaga. Breaking record sa yung mga pinaka-imposible yung maano na pinakagarapal na mga garapal na pwedeng maisip ng tao para magkamal ng salapi. Dito sa gobyernong ito, saka nakakita na halos buwan-buwan ang daming tumatama sa loto? Saan ka nakakita na ang ikakatwiran 5,500 na mga flood control project, binaha? Breaking record talaga eh. Breaking record sa lahat ng breaking record sa pinakamaraming na ibenta na ginto. Breaking record sa pinakapalpak na airport. Yung turnaround ng airport natin, grabe. From top 10 most breaking record sa ang bilis. Ang bilis ng paglala ng sitwasyon sa China against China. Panay breaking record po talaga. Grabe. Iba pala yung sasamantalahin nila yung pagkakataon para ibangon yung puri. Hindi po eh. Samantalahin na natin at baka hindi na tayo makabalik ulit. Sabi nga ni VP Sara, meron tayong House Speaker na international. Yung crime na heavy luggage, very heavy luggage. International yung crime. Tapos pinakamakakapal ang yung walang pakundangan talaga eh. Yun lang masasabi mo, walang pakundangan eh. Gawing waiter yung Senate President. Mapa-attitude, yung bulk ng ang hirap i-describe, indescribable. Tapos may PNP chief na nagsabi na ang addiction ay hindi naman talaga addiction kundi nag-extend lang ng oras. Puta, gusto pa yatang bigyan ng award yung Tapos yung walang utang na loob na pananaw, hindi Filipino values talaga eh. Hindi talaga eh. Ang Filipino values, 'di ba, sinasabi natin may utang na loob na yan kaya habang panahon na maglilingkod sa iyo dahil may utang na loob, pinag-utangan mo ng loob. Tignan nyo, dalawa yung casualty agad sa pagsuporta sa Marcos. Casualty yung Vice President, casualty yung kaisa-isang network na nagtiwala. Alam niyo yun? Wala nagtitiwala kay Marcos na yung mga network, ayaw siya i-cover. Yung SMNI na pag-aari ni Senator Kibuloy, kaisa-isa.
Putya, tignan yung ginawa sa SMNI, wala na bang prangkisa ang SMNI? Wala na, no? Grabe. Hindi mo ma-describe kung anong uri ng pagkatao, no? Hindi Filipino values 'yan, eh. Ang Filipino values puwede mong sisihin na 'yan kasi may utang na loob 'yan kaya hindi niya maano yung mga Duterte. 'Di ba dapat gano'n yung maririnig natin, eh, hindi, eh. Baliktad talaga, eh. Kayo ba nakatulong sa'min? Sige, tirahin na namin kayo. Kayo ba nakatulong sa pagbalik namin? Yun yung nakakagalit, eh. Budol na budol ka, eh. Alam mo yun, puta, pinagtatanggol ko pa nung una yan, eh. Hindi ano yan, hmm, budol na budol, eh. 'Di ba? Wala naman talagang kumampi diyan sa mga kundi Duterte. Walang kumampi network kundi SMNI. Saan ba siya lumalabas nun? Grabe, hindi hindi at least nakita na natin sa aktuwal, 'no?